sa Pag-asa, pinakamalakas na bagyo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ngayong taon ang Super Typhoon Yolanda. Habang papalapit ang bagyo sa kalupaan, tinataya namang lalo pang lalakas ang hangin at ang pag-ulan. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Nasa ilalim na nga ng Storm Signal number 4 ng Pag-asa ang mga probinsya ng Eastern Samar, Leyte, dyan sa Southern Leyte, Biliran Province, Extreme Northern Cebu, kasama na ang Bantayan Island, Capiz, Aklan at Northern Antique. Storm Signal number 3 naman dyan sa Masbate, Ticao Island, Sorsogon, Romblon, Calamian Group of Islands, nalalabing bahagi ng Antique, Iloilo, Guimaras, Northern Negros Occidental, Northern Negros Oriental, Northern Cebu, kasama na ang Cebu City at Bohol dyan sa Visayas. Samantalang sa Mindanao ay Siargao Island at Dinagat Province. Signal number 2 naman sa mga probinsya ng Mindoro, Marinduque, Albay, Extreme Northern Palawan, Burias Island dyan sa Luzon at nalalabing bahagi ng Negros Occidental, nalalabing bahagi ng Negros Oriental, at Siquijor, nalalabing bahagi ng Cebu, Camiguin, dyan sa Visayas at sa Mindanao, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. Habang signal number 1 naman, dito na sa Metro Manila, Bataan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Southern Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Lubang Island, nalalabing bahagi ng Palawan kasama ng Puerto Princesa, Misamis Oriental dyan sa Mindanao at Agusan del Sur. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyong Yolanda sa layo na lamang 384 kilometers east-southeast ng Giwan, Eastern Samar. At lalo pang lumakas ito, Jessica, dahil taglay nito na ngayon ang hangin na umaabot sa 225 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugsong 260 kilometers per hour. At kumikilos ito ng mabilis, 39 kilometers per hour, Pakanluran, Hilagang, Kanluran. At kung pagbabasihan ng storm track ng Pag-asa, makikitang tutumbukin ng mata ng bagyo ang Giwan dyan sa may Eastern Samar o yung Abuyog dyan sa may Leyte. Bukas siya ng umaga, mga bandang alas 5, alas 6 ng umaga. At pagkatapos ito, babaybay naman ito ang mga probinsya dyan sa may Biliran, sa Leyte, northern tip ng Cebu, dyan sa Iloilo, kasama na ang Capiz, Aklan, Romblon, Semirara Island, yung katimugang bahagi ng Mindoro, daraan ng Busuanga, at magtutuloy-tuloy dyan sa may West Philippine Sea. At habang Sabado naman ng gabi, posibleng lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, base naman yan sa track ng Weather Central. Samantala, bukas mahina ang katamtamang lakas ng ulan ang inaasahan dito sa northern at central sections of Luzon, pero ang southern Luzon at ang Bicol magiging maulap at maulan na may mga bugso ng hangin dahil po sa namamayaning storm signal. Samantala sa buong Visayas, maulang panahon na may mga malalakas na hangin, lalong-lalo na dito sa may eastern section dahil po yan sa papalapit na bagyong si Yolanda. At sa Mindanao, magiging maulan dito sa Caraga at northern section kumpara po sa ibang bahagi nito. Samantala, itinasa man ng Pag-asa ang gale warning dyan sa seaboards of northern Luzon at sa eastern seaboard ng central Luzon. Wala pong mga signal dyan, pero dahil malakas ang hanging amihan, kaya po may gale warning. At posibleng umabot sa mahigit 4 na metro ang taas ng alon sa mga nabanggit natin na yan at dahil nga yan sa epekto ng hanging amihan. Pero mapanganib din pong pumalaot, lalong-lalo na dito sa eastern seaboard ng Visayas, dyan sa eastern seaboard ng southern Luzon, hanggang dyan sa may northern Mindanao. At Jessica, makikita natin dito sa taas ng alon na forecast ng Weather Central, posibleng umabot ng hanggang kulang-kulang, 10 metro doon sa lalong-lalong malapit doon sa mata ng bagyo. At yan nga ay dahil sa napakalakas na bagyo na si Yolanda. Jessica? Mang Tani, mukhang bumilis po itong bagyo, ano? Tama, Jessica. 39 kilometers per hour. Samantalang kanina kasing alas 5, ito ay tumatakbo ng 36 kilometers per hour. Okay, at lumakas kahapon ang forecast lang natin, abot ng 215 kph. Ngayon, nasa 225 na po siya. Tama yun, Jessica. Kaya ating isang nga natin, hindi natin inaalis na posibleng lumakas pa yan bago tumama sa kalupaan bukas ng umaga.
Okay, so lalakas pa ho. Posibleng lumakas pa, yun ang babantayan natin. Pero yung 225 kilometers per hour, nakakatakot na yan, Jessica. At yung bugso na 260 kilometers per hour. Okay, Mang Tani, kasi nasanay tayo sa nakaraan yung mga below 180 kph lang, yung mga signal number 3. Paki-orient nyo nga ho uli kami, ano ang kayang patumbahin, ano yung damage na posible kapag ka ang bagyo ay umabot ho ng 225 o higit pa sa kilometers per hour ang strength po nito. Alam mo, Jessica, napakahirap ilarawan. Yung gaano ba ang pinsalang pwedeng idulot ng isang 225 center wind tropical cyclone? Kasi hindi lamang mga maliliit na puno, malaking puno pwedeng hugutin nitong napakalakas na hangin. At ito kasing pinag-uusapan nating hangin, Jessica, hindi ito yung isang oras, pwedeng 2 hanggang 3 oras na babayuhin yung isang lugar at sasabayan pa yan nung bugso na umaabot ng 260. Kaya pag ang itinaas natin ay signal number 4 sa isang lugar, hindi na lamang puno ang o kaya ay iba pang istruktura ang pinag-uusapan natin dito, kung hindi malawakan na pinsala, agrikultura, komunikasyon, infrastruktura, lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin, Jessica, hindi lamang dito sa eastern o hindi lang sa Leyte daraan yan, kung hindi daraanan yan, yung pinag-usapan natin nung nakaraan, yung mga biktima nung nakaraang lindol dito sa Cebu at Visayas. Sa Bohol. Cebu at Bohol. Opo. Kaya yun ang isang nakakaano dyan. Pero sa ngayon, yung nakikita nating mga kulay blue na yan, Jessica, yan na yung mga rain band at hangin na dala-dala nitong papalapit na bagyong si Yolanda. Kaya malawakang pinsala ang dapat na asahan dito. Pero yung muli, yung pinsala, ang isang pinag-uusapan natin dito, yung buhay ng ating mga kababayan dyan sa daraanan nitong bagyong si Yolanda. Okay, Mang Tani, yung mga karaniwang bahay kasi sa Visayas, siyero ang bubungan, gawa sa simpleng mga kahoy at material ng karamihan ng mga bahay. Yun po, paano ho kaya yun pagka 225 kph ang bagyo? Kayang-kayang tangayin yon, Jessica. Kasi yung pinag-uusapan natin, signal number 4, hindi lamang yung mga bahay na gawa sa light materials ang kaya, kundi pag signal number 4, kahit na yung mga konkreto, yung bubong nun ay kayang tangayin. Kaya nga, lalong-lalo na yung mga nasa coastal areas nitong Samar, maalam naman natin na hindi naman ganyan katitindi yung mga materials na ginagamit ng ating mga kababayan dyan. Kaya napakalaking pinsala ang inaasahan natin, lalong-lalo na doon sa mga coastal areas dito sa may, hindi lang sa Eastern Samar, kung hindi maging yung Northern Samar at dito sa may bahagi ng Leyte na kung saan sila yung unang-unang makakaranas nung napakalakas na hangin na dala-dala nitong si Yolanda. So tama ho na ang ginawang evacuation center, yung mga simbahan, yung mga gymnasium na konkreto at mukhang matatag at matibay. Tama po, Mang Tani? Tama yon, Jessica. At ang isang iniiwasan natin dyan, kasi kung matatandaan ng mga ating mga kababayan yung nangyaring sakuna dito sa may Mindanao noong dumaan si Pablo, na yung ibang mga evacuation centers dito sa may Compostela Valley, nakaligtas nga sila doon sa biglang pagbaha, pero nagkaroon naman ng pagguho ng lupa. Kaya pati yung ibang evacuation centers naging biktima rin. So dito sa pinag-uusapan natin, hindi lamang po lakas ng hangin ang ating concern, Jessica, kung hindi yung mga matitinding ulan din na dala-dala nitong bagyong si Yolanda. Kaya maliban sa hangin, dapat yung ating mga evacuation centers malayo din po dun sa mga lugar na may potential na gumuho o yung landslide. Okay, so Mang Tani, to be safe, no, dapat ho pala, tama ho ba na ang paghahanda natin ngayon, worst case scenario? Dahil itong bagyong ito, super typhoon na nga siya at lumagpas na sa 225 kph ang strength. Kasi papasok pa lang, 225 na siya, so pwede pang lumakas yan. Ang worst case scenario, bukod sa malakas na hangin, malakas pa na ulan, maraming ulan. Tama yun, Jessica. At yun nga, signal number 4. Yun ang inaano natin, pinag-uusapan natin na pag itinaas ang signal number 4 sa isang lugar, dapat yan, lahat ng disaster preparedness activities in place na
Yung mga dapat na lumikas sa mabababang lugar, doon sa mga tabi ng ilog, doon sa mga mahihinang kabahayan, dapat yan ay nasa mga evacuation centers. Nag-aantabay na lamang sila doon sa papalakas na hangin. Yung ating mga lokal na opisyal, alam na kung ano ang dapat gawin at nakikipag-ugnayan na sila dito sa National Disaster Risk Reduction para mabigyan sila ng update. Dahil pangkaraniwan dyan, pag dumaan yung bagyo, walang komunikasyon, walang kuryente, halos pilay ang mga lugar na dadaanan. Okay, siguro ulitin natin. Ito ho daw ang pinakamalakas na bagyo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo para sa taong 2013. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita sa gmanews.tv o ang Facebook page ng GMA Weather. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.